Okay, let's go. Hi everyone, and good to see you back in my channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng channel ko, please subscribe on the button. And sa mga bago ko pong subscriber, thank you and welcome to Morris Family. Ngayon guys, i-share ko kung ano yung naging pathway ko kung paano ako na-approve sa aking tourist/visit visa papunta ng Australia. Well, dati guys, share ko lang yung naging experience namin ni hubby ko. Kasi we're supposed to meet on the April of this year, 2023, and iniisip namin kung mag-a-apply na ba ako ng aking tourist visa papunta ng Australia or after na lang ng meeting namin for the first time. Kasi ang kinakatakot ko, ang ganda kasi ng feeling, ang sarap sa pakiramdam na is parang we're looking forward na after ng bakasyon namin, pupunta ako ng Australia agad, ganyan-ganyan, etc. Well, I don't know, pero siguro baka meron siyang ibang plano. Well, yun na kasi nasa isip ko that time. Para at least yung mga agam-agam ko sa aking sarili or yung hesitation ko ba na baka hindi ako ma-approve or ano ba yung mga dapat kong gawin, etc. para ma-approve ako. So, para at least alam ko na beforehand. Well, ang nangyari is pagkatapos naming magkita sa Pilipinas, ayun nga, so nag-apply na ako ng visit visa papunta ng Australia. And, well, marami nga nagtatanong kung paano nga ba ako na-approve papunta ng Australia. At sinasabi nila na gumamit daw ba ako o gumamit ako ng mga visa offices o mga travel agent para ma-approve yung aking visit visa. Well guys, hindi ako gumamit ng any consultant or any agencies para ma-approve ang aking visa. Nag-DIY lang ako. So, kasi parang nasa isip ko noon, it's a waste of money, parang nakakatakot kasi magbigay ng pera sa mga taong hindi mo naman din kakilala, tapos magpa-process sila ng papel mo, nagbibigay ka ng mga informations na very critical para sa sarili mo. So parang sinabi ko sa partner ko na better anihin ko muna, mag-DIY na lang muna ako sa visit visa ko. So kung hindi ako ma-approve, tsaka tayo kumuha ng agency para ma-process yung visit visa ko. Well, that's good to know, or na-approve ako sa aking pag-DIY. So, i-share ko yung mga naging o mga ginawa ko sa aking DIY. Well, first thing is mag-create ka muna ng profile account sa email account na shinare ko last time yung website or yung login and etc. And provide all the informations about you, attach mo yung mga documents necessary para ma-approve ka, and kailangan mong magbayad doon sa corresponding fee. Ang binayaran ko that time is once na complete mo na siya and everything, pwede mo na siyang i-submit. Ang maganda lang, remember guys, na you can still log in to your account and attach the required documents. Kasi minsan nagpapadala sila ng email sa'yo na palitan mo yung attachment na to kasi malabo or hindi malinaw or something hindi readable, something ganyan.
or minsan sabihin nila na may mga missing ka pa, so mag-send sila ng email sa iyo doon sa email, or sometimes marireceive mo yun sila sa email account mo. Well, then after nun, pag nasubmit mo na siya, then everything complete, the Home Affairs mismo ng Australia, makaka-receive ka ng email sa kanila na nire-require kanila mag-undergo ng biometrics. Papadalang kanila ng parang BFS appointment. I mean, you have to need BFS appointment. So, ang gagawin mo, magkikreate ka ng BFS profile account. Then, may mga tatanong sa iyo na personal informations, ganyan-ganyan, na related doon sa application mo sa email account. Bali, yung VFS, hindi ka makakapag-create or makakapag-set ng appointment sa VFS kasi may parang transaction number na hihingin na manggagaling sa mismo Home Affairs or doon sa email account mo na marireceive through email. Okay? And pag nabibisaya na ako. Pag nakompleto mo na yung mga documents and required, bali magkakaroon doon. I mean, mamimili ka kung kailan mo gusto pumunta, pero naalala ko kasi is required mong tapusin ang biometrics mo within 14 days only. Yun pagkakaalala ko sa aking appointment that time na natanggap sa Home Affairs. Kasi otherwise, I don't know, parang forfeit or something, may invalid, something ganyan, ko na maalala. Pero anyway, pag may schedule ka na sa BFS, syempre, kailangan mo magbayad ng fees. Ang binayaran ko that time sa VFS ko, sa biometrics ko, is 137 Australian dollar, equivalent to 316 Qatari Riyal, and 4,740 equivalent to Philippine peso. So, medyo madugo siya, medyo malaki, pero kailangan mo talaga mag-biometrics kasi ipapadala ng BFS yung result ng biometrics mo. Well, ang ginagawa sa biometrics is finger printing or finger scanning or something like that. Tapos picture yon, papadala nila yon. Tapos baling sa akin kasi ganun ang ginawa. Tapos sinabi sa akin na parang nag-assist sa akin doon is within 30 days ko daw matatanggap yung results. Pero actually, yung results is hindi manggagaling sa VFS. Ang results is manggagaling mismo sa Australian Home Affairs. Makakatanggap ka ng grant notification kung approve ang iyong tourist or visit visa. Okay guys? So sana nakatulong ako sa inyong mga tanong or queries about doon sa paano ako na-approve. Well guys, mas maganda pa rin mag-DIY, mas safe, convenient, wala kang itmang iniisip. So, yun lang guys. Well, I'm happy to see your comments. I love reading all of it. And see you on my next vlog. Well, thank you guys. Have a nice day.